Subukan mo, Erwin Tulfo. Nakwelyuhan si Robin Padilla, putang ina yung botox mo, yung pinapa-inject mo sa mukha mo, kaya antigas na ng mukha mo. O, tingnan natin kung hindi mawarak yan. Akala ko ba, hearing yan, yabang-yabang mo pa, Erwin Tulfo. Ha, magkita-kita tayo sa magkita-kita tayo sa hearing, magkita-kita tayo sa Blue Ribbon Committee hearing, totoong Blue Ribbon, tapos putang ina niyan. Biglang naging kwentuhan lang pala. Nagpatawag ng meeting, ay ng hearing para mag-meeting. Nag-reunion dun yung mga tanga-tangang mga senador. Kasama yung mga inimbitahan nilang putyang ina niyan. Sino lang naman nagpunta? Napahiya na naman to si Erich Tulfo, yung pugante sa Amerika. Yung senador natin na nanloko sa Amerika na tumakbo, umuwi dito sa Pilipinas. Tinakbuhan yung kanyang kaso doon. Galit na galit ka kaya kay Bato de la Rosa, may kaso siya sa ICC, pero ikaw, yung kaso mo sa Amerika, tinakbuhan mo na, nagtatago ka na dito, subukan mo bumalik sa Amerika. Swindler kang, hinayupak ka. Oo, eto na nga mga bossing, nagkaroon ng consultative hearing. Kalinaw-linaw, bigla nilang binabago talaga yung mga rules, Bigla silang nagiging gano'n, nagbabago-bago yung mga rules. Una, hearing, tapang-tapang, galit na galit. Gigil na gigil, kukwelyuhan. Pagka nagganda kayo ulit ng hearing, pupunta ako dyan, pasampal-sampalin kong mga usaa. Kukwelyo, panginoon tong yabang-yabang nito, akala ko ba pinoprotektahan nyo yung mga, yung mga pobreng mga Pilipino, pinoprotektahan nyo, tagapagtanggol kayo ng mga, ng mga naaapi. Bakit nang aapi ka? Erwin Tulfo, naapi mo yung mga taga-usaa, kapal-kapal ng mukha nito, kala mo naman minagawa na sa bayang Pilipinas ang hayop na ito. Wala namang ginawa ito, kundi lang naman, makiride lang naman sa kung sino ang nasa kapangyarihan, kupal ka. Hindi, halatang-halata naman si Erwin Tulfo Halatang-halata naman siya. Kasi nga, di ba, naikukwento naman natin sa inyo, dati yan, nag-falsify yan ng dokumento. Para siya ay maging Amerikano. Tapos, nagsilbi pa yan sa army sa Amerika. Tapos, nung nalaman na nanloko siya, nung nalaman na nang scam siya, bumalik yan dito sa Pilipinas, tumakbo yan. Kasi kakasuhan yan sa Amerika dahil nga sa pandurugas niya. Tumakbo yan dito. Tapos, nung tumakbo yan dito, syempre, alam niya na yung mga Duterte, hindi yan magpapasupil sa mga Amerikano. Kung sakali man, kung hingin siya ng Amerikano, sigurado hindi siya ibibigay ng mga Duterte dahil hindi naman nagpasailalim ang mga Duterte sa mga sa mga Amerikano siguro kaya ganun ginamit niya yung mga Duterte para kunyari nagtatanggol siya sa mga Duterte para in case i-push ng Amerika na siya ay extradite hindi papayag ang Pangulong Duterte kaya sumipsip-sip yan. Yung problema nung siya ay nag-apply bilang DSWD secretary nitong panahon na ni BBM. Syempre doon kakampi rin siya kay BBM dahil nandoon na kapangyarihan So nung kumampi siya kay BBM, ayan na, nag-DSWD secretary, na hindi yan na-confirm. Hindi po yan siya na-confirm mga bossing. Bakit? Kasi nga, tinan mo nag-a-apply ka bilang DSWD Secretary, Department of Social Welfare and Development. Ano yan? Trabaho niyan. Nangangasiwa yan sa welfare ng mga kabataan, ng mga magulang, ganyan, pamilya na naghihirap, di ba? DSWD. So, halimbawa, meron isang babae na medyo bata pa tapos naabuso siya kahit na anong klaseng pang-aabuso yan nandiyan yung DSWD yan yung in-apply niyang posisyon at nung in-apply niya yung posisyon na yan alam niyo kung bakit hindi siya na-confirm bukod sa Amerikano siya bukod sa hindi siya Pilipino kasi meron mga kumakalat na mga birth certificates nung mga naging anak niya isa sa mga naging anak niya tapos ang nakalagay na citizenship niya doon ay Amerikano. So, Amerikano siya. Paano naging senador ng Pilipinas siya? Hayop na yan. Kaya siguro siya sunod-sunuran. Kaya siguro siya parang aso na kahit isang taon pa lang siya sa serbisa, sa pagiging senador, yung yabang-yabang na niya. Kasi kailangan niyang gawin lahat. Kahit na nakakahiya, kahit na mukha na siyang tanga, kailangan niya mag-angas. Kasi nga, baka bawiin yan sa kanya. Hindi ba baka bawiin sa kanya bigla, baka biglang Comelec, merong reklamo tungkol dito sa ulol na ito. I-activate mo, baka biglang ganunin, hindi na siya senador. Pag di na senador yan, magiging patay gutom na ulit yan.
Kasi paano naman yumaman ng sobra yan, di ba? Di ba kayo nagtataka? Paano yumaman ng sobra yan? Mantakin mo, nag-apply yan siya bilang DSWD secretary. Tapos may 10 siyang anak sa iba-ibang mga babae. Tapos ang dahilan lang niya, kabataan daw niya yun, karupukan niya, ulol, kalibugan yan, hindi karupukan. Hindi karupukan yan, putang ina, para rin kayo si Arnold Clavio. Para rin kayo si Arnold Clavio. Di ba si Arnold Clavio, yung di umanong si Sara Balabagan, kino-cover niya si Sara Balabagan galing ng abroad yan kasi nagkaroon niya ng kaso sa ibang bansa tapos nauwi yan dito sa Pilipinas. Putsang inakala mo binabantayan si Sara Balabagan, yung pala bantay sa lakay. Nabuntis yung bata. Minor de edad pa yun nun eh. Walang hiya na yan. Kunyari, bait-bait yun pala. Putsang ina, gusto sumundot. Kaya baka ganyan din yan. Siyempre, tulpo yan eh. Baka maraming maraming mga humihingi ng tulong. Baka yung mga humihingi ng tulong, tulo ang ibinigay nyo, ha? Joke lang po. Masyadong pikon. Pardon my French. Hindi ba ganyan siya? Pardon my French. Diyos ko po, apakayabang. Akala mo kalinis-linis na tao. Hindi ba 10 ang anak mo sa iba't ibang mga babae tapos mag-a-apply ka bilang Social Welfare and Department of Social Welfare and Development, yung welfare ng mga kabataan, ng mga minor de edad, ang ang pamumunuan mo, tapos putang ina manyakis ka. Hindi na, sobra naman yan, 10 ang anak sa iba-ibang babae, putang ina, kung hindi manyakis ang tawag nyo dyan, anong tawag nyo dyan? Aso? Hayop yan. Di ba? Yabang-yabang. Kokelyuhan daw, ganito, ganyan. Kinagat ni Robin Padilla yung hamon niya. Di ba? Yabang-yabang niya, kakawelyuhan ko yan. Sasampalin ko, papipilahin ko, sasampalin ko yan kung ayaw ng usaa. Ako mismo, wala akong pakialam. Senate President ka, o ganito ka, o ganito ka. Wala akong pakialam. Kikwelyuhan kita, kakalad ka rin kita palabas. Putang ng tapang, no? Kala mo, nakapatay na ng tao eh. Sabi ko nga, wala pa akong nakita, nakilala, nakinwelyuhan netong mga na ito, na mga tulpo-tulo brothers na ito. Pero tulpo na nabugbog, meron na. Babae pa ang gumulpe, anak ng tinapay yan. Tapos, di ba, nung nakita nyo, nung ginulpe, yung kuya nila ng babae, mag-asawa, si Raymar, tsaka si Claudine. Galit na galit yung mga tulpo. Magkikita tayo, hindi kami papayag. Ano ngayon nangyari? Ganun din, dito kay Trillanes, di ba? Binaboy-baboy sila ni Trillanes, lahat silang mga tulpo. Binaboy-baboy sila sa Senado. Tapos ngayon, ano na? Di ba sabi nila, balang araw magiging senador. Naging senador, ano na? Walang iya, wala na, kakampi na nila si Tililing. Ina nyo, wala kayong mga paninindigan, kayong mga tulpo kayo. Tapos na kayo. Ito na ang huling pagkakataon ninyo. Wala na, pinakita nyo sa taong bayan na ginagamit nyo lang talaga taong bayan. Yan si Rapi Tulfo, yung kanyang Rapi Tulfo in action. Ano ba ginagawa niyan? Ano ba mga tinutulungan yan? Ang tulong lang naman yan, nagbibigay lang naman ng mga financial na tulong yan. Tapos pipilitin nila yung isang tao na maghahabla, tapos papabayaan nila hanggang dulo. Meron silang yung isang bata na nagreklamo siya sa isang ospital. Tapos sabi nila, wag ka makipag-areglo, ituloy mo yung kaso. Yung bata na yon, iniwanan nila sa ere, nakulong pa yun. Naipakulong pa yun ng ospital na inireklamo niya. Ganyang kaluko-luko yung mga tulpo na yan. Pakikinabangan ka ng mga yan. Pag mayroon kang problema, pag yung problema mo medyo nakakatawa, pag tatawanan ka pa niyan online, pag lalaruan kayo, pakakantahin kayo, di ba? Pag may mag-asawa na na nag-aaway, kantahan mo siya para magkabati kayo. Di ba? Gagawin mo naman. Pag lalaruan ka, tapos mag-views ka. Siyempre, maraming mga taong sumusuporta sa kanila. So, mag-views ka ngayon. Ang laki ng kinita nila dun sa video na nandoon ka. Magkano lang binigay sa'yo pang sogo? Ganyan, scammer yan, mga ganyan. Scam yan. Parang si Francis Leo Marcos lang din yan. Na manghihingi ng pera, kunyari tutulong, tapos ang itutulong bahagya lang. Tapos mas malaki pa yung kinita niya kaysa doon sa itinulong niya. Ganyan din yan sila. Gaano karami ang mga views ng mga videos nila mula noon hanggang ngayon. Paulit-ulit kumikita pa yan sa social media at saka sa YouTube. Yung mga tao ba na nandiyan? Yung mga tao ba na subject nila sa kanilang mga videos? Ano mga tulong na naibigay nila? Natulungan ba nila ulit yan? Kahit na kumikita na yung mga istorya. Yung mga istorya nila mismo na nandiyan sa nagkalat dyan sa social media, ginagawa pa mga reels. Kanilang binigay 5,000.
Tapos ang kinita, milyon-milyon. O, ano yan? O, kaya nga sabi ko nga sa inyo, o, paano ba nagsiyaman yan? O, paano ba yumaman yan? Si Rapi Tulfo, broadcaster man lang yan. O, kung lahat ng broadcaster nagiging ganyang kayaman, wala na magpupolitika. Magbo-broadcaster na lang. O, yan Erwin Tulfo, ganun din naman. O, hindi ba sinabi niya dahil sa kahirapan ng buhay, meron na siya mga pinapadaya pero nanduga siya sa Amerika. Oh, nagaging sundalo siya doon tapos tumakbo siya dito sa Pilipinas. Oh, nakakuha ba siya ng ng Golden Buddha sa Amerika para pag-uwi niya dito, mayaman na siya kagad. O kita mo gaano kaya paano mo bubuhay yung 10 anak kung wala kang sandamukal na kayamanan, hindi ba? Saan galing yung kayamanan niyan? Broadcaster man lang yan, saglit lang din naman naging broadcaster yan. Saglit lang din naman naging naging kung may mas malalaki naman mga broadcaster sa kanya noon diyan sa ABS-CBN nung naging reporter yan. O paano naging ganun kayaman yan ngayon? Saan galing ang pera niyan? Style nyo bulok. O ngayon bakit ba natin sinisilip yung mga ganyang mga gawain ninyo? Kaya natin sinisilip yan kasi putsang inunuknukan kayo ng yabang. Kayong dalawa magkapatid, akala mo kung makaasta kayo dyan. Akala nyo kayo may-ari ng Senado. Pero ang hindi nyo alam, kaya kayo ang pinagsasalita, kayo ang ginagawang attack dog. Kasi nga, sirang-sira na si Lacson, sirang-sira na din si Tito Soto. Durug na sila, lalong-lalo na sa social media at wala nang naniniwala sa kanila. At bistadong-bistado na sila na pinotektahan talaga nila yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan na mga, ewan ko kung makatanggap ba ng pera yung mga ulul na yan. Pero tumalikod na sila sa kanilang prinsipyo sa ngalan ng mapagtakpan lamang yung kanilang mga prinsipal. So eto na ngayon. Dahil hindi na sila pinakikinggan dahil naghanap sila ng mga tanga sa kasamahan nila. Sinubukan nila si Risa Ontiveros, tanga si Risa Ontiveros pero hindi siya kasing tanga nyo. Si Bam Aquino, matalino man din yan. Hindi yan siya magpapabola kay Ping Lacson at saka dyan kay Tito Soto. Si Kiko Pangilinan, lalo na wala namang bayag yan. Hindi naman kaya makipag-ululan yan ni Kiko Pangilinan. So maghahanap sila ng mga bobo sa grupo nila. Sino yan? Si Gatchalian, Erwin Tulfo at saka Rapi Tulfo. I-activate nila yung mga tanga na yan kasi may mga pangarap yan tapos ngayon sila yung magsasalita. Hindi nyo ba napapansin? Kung ako kasi si Erwin Tulfo, mahihiya ako, sir. Hindi pwedeng. Ako kasi 1 taon pa lang ako na senador, magyayabang na ako dito. Wala naman ako napatunayan. Buti sana kung katulad ako ni Marcoleta na ang tagal-tagal na sa Congress bago naging senador. Pwede na ako mag-angas talaga. Pero yung isang term lang ako dyan, ilang taon lang ako dyan sa Congress, tapos napunta ako dito sa Senado, tapos magyayabang na ako. Hahamunin ko yung mga matatagal ng senador, lalong-lalo na yung mga abogado. Mapapahiya ako. Kita mo. Ganyan ka yan. Bipolar yan si Erwin Tulfo. 'Di ba nung una, bend the law. We should bend the law. The people is greater than the law. 'Di ba? Putsang inang yan. Kita mo nag-sorry, apologize. Ngayon ganun na naman. Kukwelyohan. Tapos yung sinabi ni Robin Padilla, bay maganda, a-attend ako diyan. Wag ka nang dumiretso sa usaa, ikaw na mismo, kwelyohan mo ako. Nabakla kay Robin Padilla, yan ang totoong bad boy, putang inang yan. Yan ang totoong siga, putya nakulong yan. Nakulong yan ng ilang taon dyan sa Bilibid, putya hindi lang sa mga city jail, Bilibid. Kumbiktado na kriminal yan noon, na-pardon lang yan. Kaya yan ay nakalabas, na full pardon lang yan, kaya yan nakatakbo ng senador. Subukan mo, Erwin Tulfo. Nakwelyohan si Robin Padilla, putang ina yung botox mo, yung pinapa-inject mo sa mukha mo, kaya antigas na ng mukha mo. Tingnan natin kung hindi mawarak yan.